Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God's grace is greater still. We are so thankful to Jesus that we are under His grace and His mercy. No, we are not under His severity. We are not under His judgment. No, kahit yung mga tao na nagpapatay sa Kanya, no, mahal pa rin niya. No, tayo na mga aso sa paningin niya ay because of His grace and His mercy, we are here right now. Thank you, Jesus. Lord, thank you for the souls that you've given them the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Praise you. Thank you so much, Lord. We love you, Jesus. May be seated. Thank you, Lord, for the good health that you've given us. The healing. No? Sabi nga ni Sister Vanji last Wednesday, our prayer meeting, no, kasi parang ang sigla-sigla ni Sister Vanji. No? Pero anong sabi niya? Brother, dahil lang yan sa pain reliever. No? That is why sa atin na walang nararamdaman, no, we must be thankful to God always. No? We must be thankful, we must be grateful. Walang rason na hindi natin maitaas yung kamay natin na yan. No, mga bibig natin, magpapuri sa Panginoon natin, mga boses natin, walang rason. No? Yung may sakit ka, nagpapupuri. Yung may nararamdaman, nagbibigay ng papuri sa Diyos. Tayo pa kaya na wala? No? Tayo pa kaya na malakas? Lord, thank you so much. Thank you, Jesus, for the comfort sa mga kapatiran natin na may mga dinadanas no, na mga sitwasyon, especially sa kalusugan. Hindi natin alam kung ano ang kanilang niraranas or dinadanas pag sila lang. No, pag dito kasi sa church, iba ang sigla, iba ang lakas, ang presensya ng Diyos. No, pag nagtipon-tipon tayo, no, pag ikaw lang mag-isa doon sa labas, talagang lahat ng sakit mo mararamdaman mo. No, lahat ng iniisip mong problema, lahat pwede mong ilista sa papel, pero pag pumunta ka sa lugar na ito, eh kahit sabihin na natin, kahit linggo lang brother, basta mawala lang munang iniisip ko na lahat ng klase ng hindi maganda na kaisipan, no, at hindi tayo nagkamali, no, at hindi nagkamali ang Diyos natin, no, na talagang andyan siya para i-comfort tayo. Again, we always welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Si sister natin siya ngayon, si Leia Magpantay, schoolmate ni Sister Aliana o ni Sister Bless. Thank you, Jesus, no, na nakarating siya and for giving her the Holy Ghost. And then, ito yung bina-Bible study natin sa bagong baryo ito, brother. No, si Sister Nora Landa. Naka-receive siya ng Holy Ghost. No, invited by Soul Hunter. No? Outreach group. Hindi naman si Nimrod to, ano? Soul Hunter. No? Mga Soul Hunter, Soul Keeper. No? Thank you, Jesus, for always answering our prayers. Thank you, Lord, that every Wednesday, ang resulta, Sunday. Natuloy din yung Bible study natin sa Pasig. No, naumpisahan na rin. Thank you, Jesus. Tapos yung Bible study kahapon sa inyo, Sister Ina. Saang lugar yon? Sa Tatalon. No, kahapon, maulan-ulan dito. So, kaya daw Tatalon. Kasi laging may tubig yung lugar na yan. No, Corne, ano? Alam mo, hindi natin kailangan ng ibang tao para mapasaya ang buhay natin. Number one, may Holy Ghost, may Jesus tayo. Huwag tayong magmukmok sa hindi dapat. No? Huwag tayong malubog dyan sa mga negative na kaisipan. No? Time check, 10:55. Importante kasing oras natin. So thank you, Lord, for your presence this morning. Thank you, Jesus. And thank you for giving us the Holy Ghost. From time to time, our faith is being tested. No? No? Pero nakukuha na natin ang ways ng Diyos, ang kamay niya, kung paano siya gumalaw. No, kasi ang pananampalataya natin na hindi nasubukan ay walang kwenta ito. Pero from time to time na susubukan sa mga issues sa paligid natin, sa health,
sa problems, troubles, trials, o personal na tayo ang gumawa. No, lahat ng yan na susubukan, but ang goal natin is to come out victorious. Now, let's open our Bible in the book of Mark chapter 8. So yung mga ubo-ubo, mga sipon-sipon, ganyan ang panahon sa ngayon. No? Pag naramdaman mong kunting sipon-sipon at parang mainit ang katawan, no, mag-dose ka agad ng vitamins para dagdag tibay ng katawan. No? Huwag magdagdag ng Red Horse, huwag magdagdag ng ano pa dyan? No? San Miguel, ano pa ba? No? Kape daw, survival juice yung kape. No? No? Tsaka talaga, iba ang dala ng kape. No? Trivia. No? Trivia, nung panahon ng mga Spanish time, ang pinakamayaman dito sa Luzon, walang iba kung hindi lipa. No? Dahil sa lipa, ang kape nung time na yan, kinakape ng mga hari ng Espanya. No? Yung kape ng lipa. Diba, Sister Bining, no? Yung mga panahon na yun. Hi, Sister Bining. We are happy to see you and belated. No, thank you, Jesus. No. Thank you, Jesus. No. Mark chapter 8, verse 34. Umpisa natin sa 31. 8:31, and he began to teach them that the Son of Man must suffer many things. No, nagturo na si Jesus Christ, nangaral na siya na ang anak ng tao ay pahihirapan, no, magsasuffer ng mga maraming bagay and be rejected of the elders, mga pariseo, mga scribes, no, mga ano niya ito, mga kalahi niya lahat ito, mga Hudyo, no, and be killed. No, at siya ay papatayin at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling babangon o siya ay mabubuhay muli. Verse 32, and he spake that saying openly. So marami ang nakarinig, and Peter took him and began to rebuke him. No, so narinig na naman ni Pedro. Si Pedro kasi ang ano ni Jesus palagi, no, yung basta taga-hawi, no, siya lagi. Took him and began to rebuke him. No, ay Lord, ano yan, hindi mangyayari yan. No, over my dead body. No, hindi pwedeng mangyari yan. No. But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, "Get thee behind me, Satan." No. Ang tawag dito, mga kapatid, ay double reference. No, mga sa hermeneutics natin, ganun yun. May double repetition principle, double reference. Ang pinapatungkulan niya dito, dalawa. No, si Satanas na andon at saka si Pedro na andon. No? Sabi niya, "Get thee behind me, Satan." Sabi niya, umayos-ayos ka nga dyan sa likuran ko. No? Kontra ka na naman eh. No, hindi mo alam ang plano ng Diyos. "Get thee behind me, Satan." In-address niya kay Pedro, pero si Satan ang kanyang sinabi. No, bali dalawa ang involved dito, pwede palang ganun, ano? No, tayo ang nagsasalita, pero tapos sabihin ko kay Brother Norman, "Get thee behind me, Satan." No? Ay talaga namang sigurado, hindi na kami friend ni Brother Norman. Hindi na kami magkaibigan, kasi masakit talaga yun. No, i-address kang ganyan, "For thou savourest not the things that be of God." Sabi niya, alam mo ikaw, Satanas, umayos-ayos ka dyan kasi ikaw, no, wala kang interes sa Diyos. No, wala kang, lahat ng kaisipan mo, sabi niya, ang intensyon mo lang lagi ay kung ano ang sa mga tao. No, kung paano mo sila masira, sabi niya, pagdating sa Diyos, sabi niya, wala kang kainti-interes dyan. No, shall we pray for a while? Lord, thank you so much for always giving us the good health, the strength, that every Wednesday, every Sunday, we're able to come to church. Thank you so much, Lord. And always we believe in your name that healing is always coming. No, sa mga kapatiran namin, Lord Jesus, thank you for the good health that you've given them to us. Lord, thank you for the souls that you've given us this morning sa mga bisita natin. Lord, always bless your word to magnify our soul, Lord Jesus.
to answers every questions, mapunuan ang aming mga puso at lalo kaming maging matibay sa paglilingkod sa iyo, Jesus. Lord, be with us this morning. Anoint your word, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. Now, verse 34, and when he had called the people unto him, his disciples also, so sabi niya sa mga tao, magsilapit nga kayo rito, halik kayo rito, no? Pati mga disipulo, mga tagasunod. And he said unto them, whosoever, no, ano sabi niya? Will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. No, sabi niya, ang sino man na gustong sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, magbuhat ng kanyang cross, at sumunod sa akin. No, the title of our preaching, no, what shall a man give in exchange for his soul? No, ilang beses na kaya nating na-topic ito sa klase, sa mga teachers natin, sa adults class, sa mga ladies natin, sa men, lahat. No, ilang beses na kaya na topic natin ito, lalo na yung mga kapatiran natin na mula umpisa, andito na, hanggang ngayon, andito pa. No, ilang beses na kaya na rinig, no, yung ganitong klaseng question, what shall a man give in exchange, no, for his soul? No, mayroon ba tayong may offer? Mayroon bang mga bagay na pwede nating latag, offer sa harapan ng Diyos na mas matimbang pa sa ating kaluluwa, no? Sa ating buhay. No, ito, thank you Brother Roman. Ito, isa lang nakalagay dito soul. No? Kaluluwa natin. Dito sa kabila, may bagong kotse, hatchback pa ba ito? Yung kotse, bago, mga gold, yung mga gold bars na ito, mga kapatid, no, andyan sa Fort Knox, no, sa grabe yung lugar na yan. So yung isang gold bar na yan, no, hindi natin kayang buhatin yan. Mabubuhat mo man siguro, pag kami kalaki, mabubuhat mo man saglit lang. No, ilang kilo ang isa niyan, at yung isa na yan, ilang milyon ang presyo niyan. Ayan, travel ka, limpak-limpak na pera, no, may iPhone ka dyan, iPhone 15 ba? 16 ang latest ngayon. No? Tapos yan, may bahay ka, lahat. So, itimbang mo yan siya dito. No? Yan ba ay matimbang na? No? Para sa kaluluwa natin? No? Matimbang na ba ang mga bagay na ito para sabihin natin, Lord, hindi ka na kailangan ng kaluluwa ko. No? No? Dahil may bahay na ako, brand new. No? 2,500 square meters. Garahe pa lang yan. No. Grabe, no? No. No. Saan ka nakatira? Ay, pundasyon pa lang ng bahay ko. 100 million na why. Ay, andyan pala sa ilalim ng MRT nakatira. Kaya ang mahal ng presyuhan. Lord, bago ang kotse ko, ilan ang mga alahas ko sa bahay? Sino mayroon? No, wala. No, buti wala na. No, kung mayroon pa, pakilo na natin yan. No? No, kasi kung lahat tayo mayroon pa, no, lahat tayo magsitayuan dito, lahat kumikinang, no, display, mga gold, mga travel natin, no, kahit sa mahilig travel around the world, nagawa mo na lahat, pero pag-uwi mo sa bahay, pagod, ubos ang pera mo, ubos ang savings mo, may mga tao na magta-travel, lahat yan, iuutang, lahat yan, kung ilan ang credit card, uubusin, tapos no, pagdating ng panahon na yan, basta lahat magawa lang dahil sa travel, doon siya masaya. Pero pag uwi ng bahay, no, andon pa rin lahat, wala pa rin. Pero sa atin mga kapatid, napakaklaro, pero before, isa sa mga bagay na yan, akala natin sapat na yan para hindi natin kailangan ng Diyos. No, that was before. No, nang wala pa tayo sa lugar na ito. No, but now that we are here in church, Lord, kailangan pa rin namin lahat ng ito. No? Hindi pwedeng hindi.
Lord, we need all of these things, pero hindi namin pwedeng ipagpalit yung mga bagay na ito kaysa sa'yo. No? But again, mga kapatid, yung mga bagay na yan, kailangan pa rin naman natin. At kung ang Diyos magbigay niyan sa atin with all thanksgiving in our heart, with all gratefulness, no, lahat ng yan, hindi yan ngayon rason na, Lord, pasensya ka na, parang wala na akong time sa'yo, kasi dito nakakaipon ako ng gold. No? Kasi sa trabaho ko ngayon, napapabilis ang ipon ko para makapatayo na ako ng isang pundasyon ng bahay. Kasi Lord, every month, yung isang pundasyon na to, isang buwan ko yan. No, ipon ako dyan. Lord, another buwan, another pundasyon ng bahay. Pagdating ng December, may double portion. No? May 13, may 14, may 15, may 16th month. No? So Lord, pagpasensyahan mo na ako kasi wala talaga akong time para sa iyo kasi ito na yung nagbibigay ng buhay ko sa ngayon. No? Ito na ang buhay ko sa ngayon. No? Pero dati, na wala pa ang lahat, no? Mula sa pinto ng simbahan, kahit wala pa tayo dito sa church, mula sa pinto ng simbahan, kung pwede palang gagapang papunta sa altar. Lord, sagutin mo lang ang prayer ko. Lord, yung mga pangangailangan ko, sagutin mo lang. Pero nung lahat, dininig ng Diyos, binigay na lahat. No? Dito na tayo. No? We serve the creation more than the Creator. No? Gaano kasakit yan sa Diyos natin, mga kapatid. Pero yan ang realidad sa labas na hanggang ngayon, no, ganyan pa rin ang question. But before that, mga kapatid, no, ang binasa natin kanina, whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. No? Alam, no, every day, mga kapatid, yung mga kaisipan na mga masasama, negative thoughts, negative thinking, no, yung mga heartaches, hatred, anger, loneliness, takot, no, lahat ng yan andyan lang sa paligid natin, no, at ang lahat ng yan pwede nating kunin, no, at i-verbalize. No. Iyon pa naman ang nangyayari. No, pag ikaw galit, parang ang dami kang makukuha na negative thoughts sa hangin. No? Parang ang dali lang ma-make up ng pag ikaw galit, no? Talagang kung sa Ilonggo pag gangurob ka. yung talagang ganon. No? No, parang ang lahat ng thoughts na pangit, pag ang emosyon natin hindi maganda, parang ang bilis ma-make up sa kahanginan. Lahat na lang. No? Pero mabuti tayo, na-train na natin yung bibig, yung heart natin, na kahit galit ka, Lord, thank you, thank you. No? Buti wala pa akong sakit sa puso. No? Thank you, Lord, thank you. No? Kasi kung mayroon, Lord, andyan ka pala. No? No, kung pwede pa lang. No. Why? Andyan lang yan sa paligid natin, mga kapatid. No? At ang masama pa niyan, pag yan na verbalize natin, ano pa lang, sa isip pa lang natin, masama na, in-entertain na natin. No? Pag yan na verbalize pa natin, the more na mas lalo nating sagutin sa Diyos, no? Accountability natin, responsibility natin, and the more, no? Pag yan narinig pa ng kapwa natin at may involved na tao, no, mas lalong malaki ang sagutin mo. No, pag gano'n ang nangyari. But, no, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. No, hindi nagsisinungaling ang ating puso. And the heart is the most deceitful above all things. No, who can know it? Only our God. No? Out of the abundance of the heart. No? No. But we must develop the character of being or the attitude of being thankful or grateful to God. No, unto others always. No, kailangan ma-develop natin tong pagkatao, karakter, no, attitude, mga kapatid, na kailangan lagi tayong thankful. No, kailangan lagi tayong grateful. No, hindi lang sa mga bagay na malalaki, ay brother, ito kay Brother Norman, mas malakas yung pasasalamat ko sa kanya kasi every month, inaabutan ako nito ng 5,000 eh. No? Ay brother, dito kay Brother Larry, no, konti lang yung
thankfulness ko sa Kanya? Kasi every month, 100 lang. No? No? May ganun ba tayong... Wala! But we must develop a habit of being thankful and grateful, mga kapatid, especially to our God and to others. No? No? Why? Because pag na-develop natin yan, ay nalalagay sa kung saan lang dapat ang ating pride. No? Yung pagiging proud natin. No, pag ang tao thankful, grateful, no, yung pride niya nalalagay lang yan sa kung saan siya dapat, no? At kung diyan siya sa cabinet, ay wag na nating ilabas yan. No, dugo ni Kristo ang katumbas ng ating kaligtasan, mga kapatid. And without the shedding of blood, there is no remission of sins. No. Whosoever will come after me, let him deny himself. No, ang sino mang gustong lumapit, sumunod sa akin, ay deny, tumanggi sa kanyang sarili, magbuhat ng kanyang cross, at sumunod sa akin. No, Jesus has to die first and be buried para tayo mabigyan ng Holy Ghost. No, mabigyan ng salvation. No? For it is impossible that the blood of bulls and of goats can take away our sins or remit our sins. No, sabi ni Jesus, sabi niya, halika kayo. No? Lapit kayo rito. Tapos sinabi ni Jesus, sabi niya, ang sino man, anyone, everyone, no, ano ang sabi niya? Ang ganda pag ang Diyos nag-invite, ano? No? God is not respecter of persons. No, pag siya nag-imbita, kagaya ng kanyang wordings dito, whosoever will come after me, no, ang gusto niyang sabihin, okay, no, ang sino man, para sa lahat, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, may sakit o wala, bata o matanda, kahit anong lahi, pwede. No? Ganyan ang Diyos natin mag-imbita sa lahat ng tao. No? Lahatan kung tawagin. No? At kahit sa anumang imbitasyon, no, may set of rules na dapat sundin. No? Sabi ni Jesus, okay, gusto nyong sumunod sa akin? Pag kayo sumunod sa akin, ay sikapin ninyo na sa ngayon, tumanggi kayo sa inyong sarili. Paano natin gawin yan? No? Lord, gusto kong sumunod sa iyo, pero ang dami ko pang issue sa buhay, ang dami ko pang mga self-interest sa buhay, ang dami ko pang pangarap sa buhay. No? Anong sabi ni Jesus? Ano ba yung mga interest na yan? No? Sino ang dapat unahin? Ako o yung mga interest mo? No? Kasi kung hindi mo kayang i-give up yung mga personal self-interest mo, ay sabi niya, hindi ka makasunod sa akin. No? You have to give up your personal, yung mga interest, especially if that is not the will of God. No? Lalo na kung yan, hindi nararapat para sa harapan ng Diyos, yung mga ugali natin. No? Lord, kaya from time to time, lahat tayo may correction from the Word of God. Mga leaders natin minsan, kinukorek tayo. Pag nakitaan tayo ng hindi maganda, why? No, kasama yan sa denying of ourselves, na binabantayan tayo, na hindi tayo malihis. Kasi kung pumunta nga tayo sa isang, binigyan tayo ng imbitasyon, may set of rules. Pag ang pupuntahan mo kasal, ay hindi dapat nakapang sportswear ka. Punta ka sa kasal, tapos ikaw naka-white shoes, naka-white short, tapos naka-pang-jogging ka, ay iba ang iyong pupuntahan. Hindi ka makakapasok. Ngayon, November 1, pag ang costume Halloween, ay huwag kang pumunta ng pangkasal. Kasi may iba, ibig sabihin may set of rules palagi, mga kapatid, na dapat sundin para maging in order ang lahat. Sa paglapit natin sa Diyos, may rules talaga. Hindi pwedeng wala. Sa paglapit natin sa Kanya, at anong sabi niya, you have to deny yourself. Ibig sabihin, sa ngayon na gusto mong lumapit, andyan ang mga rules ko, kung paano maging righteous, kung paano maging holy, andyan ang Word of God. So lahat ng yan, sundin. At pag tayo inimbita, huwag na tayo mag-imbita ng iba. Kasi lagi yung tinuturo ni Sister Vicky. Yan yung mga pangaral ni Sister Vicky dyan, pag kumakain dyan, yung sa compound, pag kami lang.
Sabi niya, pag inimbita kayo, sabi niya, huwag kayong mag-imbita ng iba. No, kasi minsan ang invitation, it's only for you. No, dahil nagustuhan ka ng tao, privilege for you. So sabi niya, para lang yun sa'yo. No, just wait kung ang nag-imbita mismo, yun talagang yung celebrant o yung may-ari mismo, no? At least para maalala natin ulit 'yan. No, say praise the Lord. No. So again, mga kapatid, sa paglapit natin sa Diyos, no, again, we have set of rules, may mga policies, may mga dapat sundin, no, at sa pagsunod natin sa Kanya, no, unti-unti, ganun naman sa umpisa, pumipiglas ka, no, kasi yan na yung nakasanayan mo. Pagdating natin dito sa church, may mga dapat palang sundin according to the Word of God, na yung ginagawa natin dati, hindi na pupwede sa ngayon. No, so, pero sa umpisa, anong nangyayari? Ayan na naman si brother, si pastor, talaga namang binabanatan na naman ako. Alam niya namang, ganito talaga ako. No, that is the Word of God. No, kung sa umpisa, isang rem ang nauubos mo na sigarilyo, hindi lang yan sa lalaki, babae-lalaki naninigarilyo. No, ayan, punta ka dyan. Under the building or sa ilalim ng, yung sa pintuan ng building ng mga call centers. No. Hindi lang panlalaki yan, babae, lalaki, naka-coat, naka-ID, lahat ng yan, may kape sa kabilang kamay, sa kanang kamay, may sigarilyo. May vape pa. No, may yung vape, may grapes, may strawberry, may anong mga lasa niyan? Sa mga nakasubok, anong lasa nun? No? Ganon ang mga lasa. So again, mga kapatid, yon ang mga buhay na mayroon sa labas. No. Pagpasok mo sa church, no, kung dati nakakaisang rim ka ng Marlboro, Champion, Philip Morris o ano pa man, no, pagdating mo na sa church, mayroong mga tao kaagad-agad nakakalas sa sigarilyo. No, pero mayroon naman paunti-unti. Brother, dati isang rim, pero ngayon, brother, siyam na na pakete na lang, no? Hanggat sa isa na lang, brother, no? That is part of the denying of ourselves kasi mga kapatid, ganito. No? Every Wednesday, we pray to God. No? Every Wednesday, we raise up our hands. Lord, we pray for healing, ganito. No? And of course, nagkakasakit tayo. No? Yung katawan natin na ito destined for corruption. But Lord, thank you so much for giving us the Holy Ghost that someday the corruption will turn into incorruptible, from unglorified to glorified body. Yan ang pinrepair mo, and time will come, kahit may Holy Ghost na tayo, ang sasabihin ng Diyos dyan, ano ang ginawa mo sa katawan mo, nung ikaw ay nabubuhay pa. No. So, kasi iba yung nagkasakit tayo dahil talagang, brother, hindi ko talaga mapigilan. No, isang rem pa rin hanggang ngayon. Brother, nung pumasok ko sa church, nakareceive ako ng Holy Ghost. No, dati isang rem, ngayon dalawa na. Di ba umasenso? Nagbago. Nag-increase, brother. Kasi mas marami ng blessing ngayon si Jesus na binibigay para may pambili ako. No. Wrong application of blessing. No. Kasi, again, mga kapatid, mahiya naman tayo sa Diyos natin. No. Our God has been good to us, is doing everything for us. No. Ang Holy Ghost kapalit ng kanyang dugo doon sa cross. No, that is why, sabi niya, we must deny ourselves. Why? Hindi pwede, we can serve God and mammon. No, we serve Him and we serve the world. Hindi po pwede, mga kapatid. No, okay lang naman, brother. Pagdating ng Wednesday, I pray. Pagdating ng Sunday, andyan ako, nag-worship. Pero pagdating ng Monday hanggang Wednesday ng hapon, bago pumasok sa church, tuloy lang ako sa bisyo ko. No, hindi tayo iglesia. No, hindi tayo taga dyan. No, na hanggat hindi ka nakakapasok sa bakuran, pwedeng humit-hit. Hindi tayo ganyan. Kung ano ang buhay natin sa labas, pagpasok sa church, yun na yun. No.
No? Kung holy tayo sa bahay, sa opisina, sa labas, sa trabaho, sa eskwelahan, pagdating sa church, holy tayo, the same. No, walang pinagkaiba yan, mga kapatid. No, why? Wala tayong may tago sa Diyos natin. No, everything is hidden. No, no, lahat hayag sa harapan niya. No, wala tayong maitago, mga kapatid. No, let him deny himself, take up his cross. No, so iba-iba ang bigat ng cross natin. No, iba ang akin, ibang kay Brother Larry, ibang kay Brother Wilfred, but every day we take up our cross. No, iba-iba, burden. No. No, brother, kaya pala ako relax lagi kasi wala akong cross na buhat-buhat. Brother, mabigat yung cross mo kasi gawa sa nara. No. No. Gawa sa kamagong, gawa sa apitong, gawa sa mahogani. Brother, yung cross ko gawa sa palutsina. No. No, kaya brother, yung sayo kasi hardwood. No, yung akin after a month, yung cross ko bulok na, sira na, so there's nothing to carry. No. Yung sayo brother, for a lifetime, rain or shine, mabigat pa rin 'yan. No, gawa sa bakal. Ipa-welding pa natin, ano? But our cross, iba-iba ang bigat, iba-iba ang timbang, mga kapatid, but we take up our burden and we follow Jesus. No, ganda, no? Baliwala, i-deny ang sarili, we must take up our cross, and then we must follow Him. No, we follow God, no, regardless, no, kung gaano man kahirap or regardless of the price, and sometimes even to death ang pagsunod natin kay Jesus. We do not follow God, Jesus, sa panahon ng mga when it is easy, when it is convenient, no, at pag popular, hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil lang diyan, mga kapatid. No, we deny ourselves, we renounce all self-dependence, self-interest, no, at kung ano man ang mga personal natin na gustong gawin sa buhay na hindi naaayon sa harapan ng Diyos. For whosoever will save his life shall lose it. No. Ilang beses na nating alam ito, mga kapatid. Ang sino man na nagliligtas ng kanyang buhay ay kanyang mawawala. No. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. No. Kasi minsan, no, sa kagustuhan natin, yung pagiging self-centered, yung pang makasarili lang lagi na gusto natin, sino ba naman ang may gusto? No? Kahit sa mga hayop, diyan sa Amazon, sa Nile, o saan pa man, no? Diyan sa mga disyerto, sa mga, jungle. No? Kahit sa mga hayop mismo, hindi yan sila tatalon sa ilog kung walang isang na mag-uumpisa. No? Kasi pag talon nila, andun lahat ang mga buhaya. No? Madalas yan, mga zebra tatalon doon. Mga buffalo, mga ano pa tong iba, mga wildebeest, no, bago tumalon, mayroong isa muna na, yung iba nga, kahit, ay brother, ang lakas ng lobo, ikaw na unang tumalon. Hindi, may tumulak sa akin. Ano nga kung unang tumalon? May tumulak. Wala na akong choice na patalon. No. Pero ang gustong sabihin ng Diyos natin, mga kapatid, huwag tayong maging makasarili, no, at hindi natin nililigtas yung ating sarili, mga kapatid, para lamang sa pangsariling interest. No, we must deny ourselves. No. Kasi tayo by nature ay talagang sinisigurado, sinisecure natin ang ating sarili kung paano tayo masave. No, yan ang nature, yan ang katotohanan. No, tumulong man tayo sa kapwa natin, pero ang realidad yan, i-save ko muna yung para sa akin bago ako tumulong. No, kasi baka mawalan ako. No, pero anong sabi ng Diyos natin? Ang sino mang nagliligtas ng kanyang sarili ay mawawala. Why? If it is not according to the will of God. No, if it is not ayon, no, sa kanya at kung ano ang plano niya, no, anong sabi niya? For my sake and the gospels. No, dinugtong pa niya talaga. No. We must suffer, we must be willing to suffer and die, and we must follow God
for the sake of Christ and for the sake of the gospel. No? And dami na nating pinagdaanan sa paglilingkod natin sa Diyos. New converts man, 5 years, 10 years, 30 years, 38 years, na andito na, pag ikukwento lang natin ang ating hinarap dahil sa paglingkod natin sa Diyos. Nung sa pagtayo natin sa Kanya, hindi na natin mabilang. No? Hindi na natin maisulat sa pagtayo natin sa Kanyang pangalan at saka sa gospel. No? Wala na, napakarami na mga kapatid. And Lord, we are so thankful, no, that we know your name, we know who are you, who He is. Alam natin siya, and thank you, Lord, for giving us understanding about the gospel dahil tama ang ating tinatayuan. No? Marami sa labas, mga kapatid, kahit mali nga, ang tindi ng prinsipyong tumayo eh. No? Pero anong sabi ng Diyos natin? No? We must follow Him, no? Yung Kanyang pangalan, for Christ's sake and for the gospel's sake. No, why, mga kapatid? Wala ng ibang gospel. No, there is no other gospel, nor angels, nor sino man ang pwedeng mangaral ng ebanghelyo na iba pang ipapangaral, but only this gospel that we have. And Lord, we are so thankful for the gospel that you've given us. No, dahil ito talaga ang tinatayuan namin, Lord Jesus. No, at dito tayo nakatayo, mga kapatid, dahil napakaklaro ng gospel natin. Sa verse 36, mga kapatid, verse 36, for what shall it profit a man if he gain... for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? 2,000 years ago, ito na yung tanong ni Jesus Christ. Until now, ito pa rin ang tanong sa atin ng mga tao. No, hindi nagbago. No. Ano ang ginansya? Ano ang profit? Ano ang pakinabang? Ano ang maitutulong niyan sa tao kung siya ay mag-gain, makuha niya ang buong mundo, gold, silver, lahat ng nakita natin kanina dyan, pero mawawala naman ang kanyang kaluluwa o ang kanyang buhay? No? Always, mga kapatid. But until now, kung ang tao maliwanag ang isip, pero bakit hanggang ngayon, kukunti lang ang lumalapit sa Diyos? No, pag sinabi mong party, ang daming pupunta. Pag sinabi mong may concert, ang daming pupunta. O pag sinabi mong andon si Taylor Swift, no, everyone is very swift no, to go to that concert. No, kahit 50,000, 30,000 pa ang dollars ang ticket na yan, no, pag-iipunan nila ng gusto para lamang makapanood. Pero pag sinabi mong magsimba tayo, punta tayo kay Jesus, no, ang tabang. No. Ha? No. Pag may time na lang, brother, hindi pa ako tapos sa problema na iniisip ko. No. But for us, mga kapatid, no, dati ganun tayo. But now, no, gawin na nila ang lahat, pero pagdating sa paglilingkod sa Diyos, pagdating sa services natin, we will never exchange for anything. No. No, hindi natin pwedeng i-give up, hindi natin pwedeng ipagpalit, mga kapatid. Why? We know the value of our soul. No? Alam na natin ang value ng soul natin. Okay, sige, punta tayo dyan. Pwede. Pero wag lang Wednesday at saka Sunday. No? No? Kasi ang time namin para sa Diyos, no, hindi na yan, brother, birthday ko ngayon. Bukas hindi mo na birthday. No? Ngayon, birthday mo, pero bukas hindi na. No. Brother, baka pwedeng makadahilan. No. We must. No. Sabihin na natin, pwersahin natin yung sarili natin, basta pag oras, araw para sa Diyos, Kanya talaga yan. No, why? God is so good to us na pag oras ng trabaho natin, hinahayaan niya tayo. God is so good na pag nagbiyahe tayo dyan sa labas, papunta sa trabaho para makakita ng pera, para makabili ng bagong kotse, para makabili ng gold o ano paman, para makapag-ipon para sa property, sa kung ano paman ang hinahangad, desire ng buhay natin. God is so good na inaalaw niya tayo. Why? No? Pwede niyang sabihin, wala ka ng time sa akin, sige. No, pabayaan kita dyan, tingnan natin kung hindi ka lapain dyan. No. A second of protection. Sige. No. Pag akyat mo ng MRT, bigla kang malaglag, mabuti na lang ang protection ni Jesus, andyan palagi. No? Andito pa rin si Sister Melba. No? Lord,
yon ang pinagpipray namin sa mga seniors natin, mga nanay, mga magulang natin. Lord, mga tatay na rin, always give them the strength. No, give them protection. No, wag lang madulas, wag lang makung ano pa man. Lord, be with them always, Lord Jesus. And take care of them, Lord Jesus. No, dati pwede pa nating ipagpalit. No, pero ngayon mas klaro na sa atin na Lord, yung pera na binigay sa akin ng boss ko, no, lahat 'yun galing sa iyo. No. No, kasi dati iba tayo. No, trabaho lang ng trabaho, ipon ng ipon. No, hindi natin inaalala ang Diyos natin, wala tayong pakialam sa kanya. No, pero ang procedure natin, Lord, ito ginagawa ko para ma-save ko yung sarili ko, yung pamilya ko, yung buhay ko. So Lord, lahat ng ito ibigay mo lang sa akin. No, wala na tayong panahon sa Diyos, wala tayong pakialam sa gospel, wala tayong pakialam kung makakalapit tayo sa kanya. No, dati, no, KBL lang ang punta natin. Buti kung may KBL, kasal, binyag, libing. No, mabuti kung hindi tayo yung ililibing. No. Pero dati, ganun lang ang punta natin sa Diyos. Every year, yan lang ang gagawin natin. Very unfair to God. No? Masyado tayong walang puso sa harapan ng Diyos. No? But now, no more. No? Why? Because every time we wake up, Lord, thank you for the strength. No? Thank you for the breath of life. No? Alam niyo mga kapatid, pag tayo may nararamdaman, all of us, no? Pag may nararamdaman tayo, no? Sabi ko nga kay Sister Cheryl nakaraang gabi, kagabi lang, nung pauwi kami dalawa, nagda-drive, galing Balintawak. No? Sabi ko, alam mo ang pangarap ko ngayon, no? Makatulog lang ako na hindi ko na maramdaman yung pain sa likod ng ulo ko. Sabi ko, yan lang ang pangarap ko sa ngayon. No? But that is very normal. No? Not ibig sabihin, lahat tayo, matulog tayo na walang nararamdaman, minsan parang wala lang sa atin eh. No? Minsan parang, ay Lord, bukas naman, paghiga ako mamaya, komportable naman ako, parang wala lang. Pero pag ikaw may nararamdaman, yung ganong bagay na hindi mo hinahangad at yung bagay na yun na hindi mo pinapansin, na pinakadalis, no? Ngayon maiisip mo, pinapangarap mo. No? And we are so thankful to God every time we wake up, every time we take a sleep, no, every time, mga kapatid. Why? That is why we must give thanks to our God always. No? Bawat, every time, ito mga kapatid, why? No? Minsan baliktad eh. No? Ito ang dinudiyos natin dati. No? Wala tayong pakialam sa kaluluwa natin dati. No? Trabaho ka lang ng trabaho, 30 years, 40 years. Pagkatapos ng 40 years, bumagsak na yung katawan sa kakatrabaho, sa kakabisyo, sa kung anong ginagawa sa katawan, nung mahiga na, sisihin pa ang Diyos na pinabayaan ka. No? Lord, pinabayaan mo ako, nakano ako dito ngayon, wala kang awa. No? Lahat, ginawa mo na lang, ito ang Diyos natin. No? But now, no more. No. Alam natin sa ngayon, ng mga bagay na ito, may Diyos na nagbigay niyan. No. Alam natin na ang naglikha niyan, may Creator beyond that. No. And we worship the Creator than the creation kung anong mayroon, mga kapatid. And we are so thankful to God. No. How we always pray. No. Halimbawa, no, tayo, very hopeful tayo. No, tayo, nakakatayo tayo, okay lang lahat. Parang, no, every day, it seems normal to us. No, but every day, we must be grateful to God. No, why? Ay, si Brother Lito, ilang buwan na yan nakaupo sa wheelchair. No. But we are always hopeful that one day, makatayo siya na walang wheelchair. No. That is our prayers, mga kapatid. No, why? No, we must always appreciate God every time we wake up, every time we sleep, every time kung ano ang amenities natin sa buhay, pagpasok sa opisina, makauwi ka pa. Why? No, ang dami nang di nakakauwi. No. No, makauwi man nasa kahon na. No. Pinabili mo lang pagbalik. Bakit hindi nakabalik? Brother, nasagasaan daw eh. No. Yung ka-schoolmate nila ni Brother Emmanuel, Brother Ems. No, Ems daw eh. No. This week lang yata. No, grade 1.
No, hindi siguro nasundo ng nanay. No, doon sa kalsada, dumaan. Pagdaan ng bata, tumawid. Grade 1. Anong isip niyan? Parang sila, Teya lang yan. No. Dumaan sa kalsada, biglang bumalik. Wala eh. Nung bumalik, anong expect mo? Kalsada yun. Patay yung bata. No. Na bundol. No, why? No. Very simple lang mga kapatid. And it can happen to us, to our family, anytime. Without the protection of our God. No. No. Yung mga dulas-dulas na simple lang yan, it is not. No. Ito mga kapatid, hindi kailangan magpakita sa atin ng Diyos ng mga milagro, mga, Lord, kung talagang, doon lang ako magpasalamat. No, every day we must be thankful to God. No. We must be grateful to Him. Why, mga kapatid? No? Just look around us. No? Just look around us, mga kapatid. No? We gain the whole world, and Lord, we are so thankful na hindi mo binibigay sa amin kung ano ang mayroon ng buong mundo. No? At hindi namin kailangan yan. No? Ang kailangan lang natin every day, makakain lang ako ng 1 kilong bigas kada araw. 1 kilo, no? Grabe, si Brother Sam pala kumain ng bigas. Ay, hindi. Kanin ang kinakain ko, hindi bigas. No? Exaggerated lang yan, mga kapatid. No? But every day, no? Ang Diyos natin hindi nagkulang. No? Pag kailangan natin ng kape, andyan ang kape. No? Huwag 3-in-1, ha? No? Huwag kopi ko, black, kopi ko, gritis. No? No, yung matitindi ang mga asukal, grabe ang acidity niyan. No, but every day, mga kapatid, we do not need the whole world. We do not need to gain the whole world just to serve God. No, because every day, kung anong needs natin, pinoprovide naman ng Diyos natin. No, yung mga bagay na kinakatakutan mo na, Lord, andito na naman. No, si Judith, andito na naman. No, mga bayaran, mga bills, lahat, kahit sa opisina. Akalain mo ultimo computer, ultimo pinagpipray mo na eh. Pinapakinggan pa rin ng Diyos natin. Why, mga kapatid? We do not need the whole world. No. Ang kailangan lang natin, andyan siya palagi, ang Diyos natin. No. Kasi anong ipapalit natin dyan sa kaluluwa natin, sa buhay natin, wala. Because someday, mga kapatid, ang haharap, ang kaluluwa natin, hindi kung ano ang mayroon tayo, achievements na pwedeng ibigay sa Diyos. Lord, ganito, ibida mo na lahat ng achievements natin. No, pwede bang pangtapat natin yan? No, yung property natin na 5 hektarya, 10 hektarya. Tayo ng mga tao, minsan i-allow lang ng Diyos na magkaroon tayo ng kukunting property, kukunting bagay na mayroon tayo. Iba na pag nagpalubo ng utak natin. Binigyan tayo ng Diyos natin ng kunting talino. Pag tayo ng mga tao, hindi natin nahawakan ng maayos, iba ang yabang natin. No? Parang iba na tayo sa iba. No, parang, oy, tumabi-tabi ka, nakabike ka lang, bago yung kutsi ko, tabi. Nakabike ka lang. Grabe, ang talaga ng, ibang klase tayo ng mga tao, Nakabike ka lang, luma pa. Tumabi-tabi ka, bago tong kotse ko. Anong klaseng, iba-ibang klase tayo ng mga tao, But what we are saying, mga kapatid, kahit ano pang mayroon sa atin, hindi natin pwedeng ipagmalaki. No, why? Pag sinabi ko kay Brother Norman, alam mo, Brother Norman, wala ka sa bahay ko. Sasabihin din sa akin ni Sister Kalin, Brother Sam, wala ka rin sa bahay namin. No. Pag nagyabang Sister Kalin, sabihin din sa kanya ni Bilyar, wala ka sa akin. Walang katapusan. Yung yabang natin, hindi pwede sa iba. And time will come, kahit si Elon Musk pang magsabi, wala kayo sa akin, ako ang pinakamayaman sa buong mundo. At sasabihin ng Panginoon natin, thou fool. Mayamang, ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo. Makita mo ba yung buong mundo sa galaxy? Sa universe? Wala. But God is so good na ina-allow niya yung mga bagay na yan for us to enjoy.
Pero ang gusto niya lang sabihin na yung mga bagay na yan ang wag maging dahilan para ipagpalit natin yung kaluluwa natin. No. Yan ang ayaw ng Diyos natin, mga kapatid. Why? No. Even in our church, ang realidad, maraming pumapasok, masaya tayo, maraming lumalabas, malungkot tayo. No. No, pag may pumapasok, lahat tayo masaya, pasalamat sa Diyos. No, pag may umaalis, siyempre malungkot tayo. No, lumalabas na wala ng balikan. No, pag bumalik man after 40 years, after 35 years, no, yung ay ikaw pala yung dating bata. No, ngayon malaki ka na, of course. No. 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 Marami rin mga kapatid, no, sa mga nag-backslide, no, umatras, tumalikod sa Diyos, no. Kahit ano pang rason, ang madalas na rason, tumalikod sa Diyos, umalis sa church dahil na-offend. No. Mostly, no, na-offend, na-misunderstood, na-misinterpret, no. Ha? Oh, na-in love, marami rin. No. No. Yan ang mga rason. No. 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 At sa umpisa na tumalikod sa Diyos, nag-backslide mga kapatid, no, minsan ipapakita pa yan na parang tama yung desisyon nila. No, yan ang realidad. No. Pag makita mo sila sa labas, parang ang dating sa kanila, kita nyo, tama ang desisyon ko. No? No. Tama ako sa desisyon ko. No. Ipapakita nila kung gaano sila kasaya. No. No. Ipaparamdam nila na, tingnan mo ngayon, wala na ako sa church. That is why lahat pwede kong gawin. No. Pwede na akong uminom, pwede na akong gumala, pwede na akong mag-disco, pwede ko nang paputulan ang buhok ko. Di ba ito yung freedom? Oh. Di ba? Wala kayo niyan. No, kaya mas masaya ako ngayon kaysa nung time na andyan ako. No. No. Pero yung inaakala nilang kasiyahan, hanggang kailan yan? No. Why? No. Hanggang kailan yan na akala mo, no, lahat yan pretense. No. Pero bakit maraming nag-backslide nang bumalik sa church? Yan ang patunay na mali yung desisyon dati. No, why? Dahil sa umpisa, di ba, lakas-lakas ko, wala kayo. Ikaw, hindi ka pwede pag Wednesday kasi no, kailangan mong pumunta sa church. Ako, kahit saan ko gustong gumala ngayon, walang panira sa buhay ko. No, walang killjoy, lahat pwede kong puntahan. O pag Sunday, saan tayo? Bahala ka sa buhay mo, basta kami sa church. No, bahala ka kung saan mo gustong pumunta. No, basta kami, pag Sunday, pag Wednesday, walang sa Diyos yan. No, wala tayong issue dyan, mga kapatid. Why? No, para sa Kanya na yan. Mabuti, hindi niya tayo ni-require. From Monday, dito ka. From Tuesday, dito ka. No, kasi pag hindi mo ginawa yan, until Sunday, patay ka sa akin. No, hindi kita bibigyan ng buhay. No, babaliin ko yung kabilang tadyang mo. No. Anong magawa natin pag gano'n ang ginawa ng Diyos? Wala. No. All are pretense. Na kunyari masaya, kunyari ganito, pero anong patunay mga kapatid? Again, anak, imot na ako rito. No. God's grace is greater still. Why, mga kapatid? Alam ng Diyos na yung desisyon na pag-alis natin sa church, mali. No. But for many years, dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa dugo at sa Holy Ghost na tinitingnan niya sa atin, kahit wala ka na sa church, alam niya na binigyan ka niya niyan. No. So anong gagawin ng Diyos? At alam niya na nagkamali tayo sa desisyon na yan, but because of His grace is greater still, ano ang kanyang gagawin? No. Paano natin masabi na mali yung desisyon? Why? Gusto mong bumalik sa church? No. Lord, naubos na yung pretense ko. Lord, ito na pala yung realidad. Lord, tuyong-tuyo na yung kaluluwa ako. Lord, pinagpalit kita dati sa pangit. No. Lalong pumangit ang buhay ko. No. Pangit. No. Ito mga kapatid, why? God will prove to us na talagang nagkamali tayo. No. And God will not allow for us to be happy
pag hindi natin siya kasama. Why? Kahit anong sabihin natin, ay, Brother Roland, masaya talaga ako na wala na ako sa church. No. Pag sinabi mo yan, ibig sabihin, mali yung Diyos natin. No, nagkamali sa desisyon niya na ikaw ang tama. Pero anong ginawa ng Diyos? No, inaantay niya lang, sige anak. No, alam ko nagkamali ka, pero time will come, darating ang punto at ikaw mismo maramdaman mo na lahat ng pinagpalit mo, trabaho mo, yung karir mo na akala mo, yan ang magliligtas sa'yo, yan ang magbibigay ng buhay sa'yo, yan ang magdadala sa'yo kung saang lugar kasi marami ka ng pera, ipoprove ng Diyos, time will come. Anak, hindi yan ang savior ng buhay mo. No, ako ang savior ng buhay mo. And we are so thankful to God na nakabalik pa tayo. No, we are very grateful to Him na anong ginawa niya. Lord, no, sa atin, mga kapatiran na nakabalik sa church, no, we do not condemn them. No, pero yan ang realidad na nakaisip sila, Lord, no, wala palang kwenta lahat ng pwede kong ipalit sa'yo. Lord, pwede pa ba akong bumalik? Anong ginawa ng Diyos natin? Nung nakaramdam tayo na, Lord, gusto kong bumalik. Anong ginawa ang sagot ng Diyos natin? Hindi na! No. Huwag ka nang bumalik, impyerno ka na, I hate you. Yes. No. Hindi ganyan ang Diyos natin, mga kapatid. No. Pero alam niya na ang laki ng atraso natin sa Kanya. Pero ano ang ginawa niya? Nung naramdaman niya na, Lord, pagod na ako, gusto ko nang bumalik. No, 30 years na ako sa labas, Lord. No, Lord, 10 years, 15 years na ako nasa labas, Lord, gusto ko nang bumalik. No. Anong ginawa ng Diyos natin? No, sige anak. No, I will do everything again na makabalik ka. No. That is why andito yung mga kapatiran natin, mga kapatid. No. Yan ang patunay na kahit ano pa man ang pwede nating, no, what shall a man give in exchange for his soul? No, wala talaga tayong pwedeng i-barter sa Diyos natin na, Lord, no, kaya, thank you, Brother Roman, kita yung timbangan natin. No, mas mabigat ang timbang ng kaluluwa natin kaysa sa mga bagay na ito. Why? No, walang haharap sa Diyos natin kung hindi kaluluwa. No, wala tayong ma-offer sa Diyos natin na, Lord, bago na yung kotse ko, no, pwede ko nang i-offer yan sa iyo. Lord, yan talaga. May mga tao na yung kanilang mga puso at buhay nakakunik na sa mga bagay na yan. No, makikita mo dyan sa kalsada. No, nakadrive lang. Kahit nga yung dinadrive, talagang hindi tayo nagmamaline or anything. Pero minsan yung dinadrive nga, bisikleta nga lang, nagsusuntukan pa eh. Ano? Nagkasagian lang, nagkatinginan lang ng konti. Ano tinitingin mo? Ha? Ano? Hindi ko talaga maisip anong klaseng espiritu mayroon sa kalsada. No? Mabuti sana pagtingin. I love you, brother. No. Brother, kamusta ka na? Brother, nasaktan ka ba? Pasensya ka na. Ang problema, hindi nga nasagi, paglabas ka agad. Ano mo? What kind of spirit? Anong klase? Tapos pag nakagawa naman, at nagawa na, pag bumalik na yung wisyo, sabi, kahit anong iyak, kahit anong gawin, wala na, bilibid ka na. Wala na. Why? But Lord, again, we are so thankful for the Word of God. We are so thankful for lahat ng mga klase na mayroon sa church natin. Yung converts class, mga teachers natin, adults class, sa ladies, dito sa lahat mga kapatid. Why? Yan ang naglalagay, nagre-remind palagi sa atin na ang Diyos natin, hindi yung mga bagay na yan, kung hindi ang Diyos ng kaluluwa natin, walang iba kung hindi si Jesus, mga kapatid. And now we know, what shall a man give in exchange for his soul? Ano ang pwede nating, ayun nga, may offer, may bigay, wala mga kapatid sa harapan ng Panginoon natin. But tapusin na lang natin ito. Verse 38, whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words, sino mang nahihiya o kinakaila, yung kanyang yung tungkol kay Jesus at mga salita niya, in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed
when He cometh in the glory of His Father with the holy angels. Proverbs 11:30. No, mabilisan na lang ito. Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. No, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas o madunong ay humihikayat ng mga kaluluwa. No, yung outreach natin mga kapatid, yung mga Bible studies natin, yung pagpunta natin sa kulungan, sa bilibid, yung pag-invite natin ng mga tao, lahat yan ay bunga ng righteousness natin. No? At yung bunga ng righteousness na yan, no, is a tree of life. Dahil sa righteousness, katuwiran na mayroon tayo, yung pag-invite natin ng mga tao, paano nagbubunga ng eternal life yan? No, we invite them. Pagdating sa church, bibigyan ng Diyos ng Holy Ghost, they will be baptized in the name of Jesus Christ. Pag nagpatuloy sila, ano ang bunga niyan? Eternal life. No? At ano ang sabi niya? No, ang sinumang pantas o madunong ay humihikayat ng mga kaluluwa. No. And we are so thankful to God. No. No, dahil sa righteousness na yan, ang ginagawa natin, we invite. No, we invite mga Bible studies, yung mga outreach natin, dahil walang ibang magbubunga ng eternal life kung hindi yung mga bagay na yan. Na yung tao, ma-invite natin, madala sa church, and we are wise. No, dahil nakakahikayat tayo ng mga tao, mga kapatid. Proverbs 12:2. A good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will He condemn. No, ang taong mabuti ay magtatamo ng lingap, no, ng pabor sa Panginoon, ngunit ang kanyang parurusahan ay yung taong may masamang kaisipan. Hebrews 9, lastly, Hebrews 10:38. Hebrews 10:38. No. Now the just shall live by faith. No, ang matuwid ay namumuhay sa pananampalataya. But if any man drew back, no. Ang sinumang tao na tumalikod, umatras, no, sa harapan niya, sa paglilingkod sa kanya, my soul shall have no pleasure in him. No? So, ganun ang nangyari. No, pag wala ka ng interest sa Diyos, tumalikod ka na sa Kanya, wala na rin ako interest sa iyo, bahala ka sa buhay mo. No, ganun ang kapalit. 39, no, but we are not of them who drew back unto perdition. No, hindi tayo kagaya nila na bumabalik dito sa kapahamakan, but of them that believe to the saving of the soul. No. That is why we are always here. No, we are so thankful to God for giving us the Holy Ghost. We are baptized in the name of Jesus Christ. No, and now we know that the value of our soul is more than anything. No. At wala nang iba pa, mga kapatid. No, what shall a man give in exchange for his soul? Nothing. No, wala. But Lord, thank you that we know the value of our soul, at ang kailangan lang namin walang iba kung hindi ikaw at ang mga salita mo. Thank you, Jesus.